Duterte merong sasakyan na ibinigay sa kanya yung isang endorsement niya dahil syempre siya doon may kontrata siya doon nag-endorse siya nitong produkto na to. Binigyan siya ng isang mamahaling sasakyan. Nung nakita ni PRD na ginagamit niya yung sasakyan na yun, pinagalitan niya si Mayor Baste. Sabi niya, "Uy, ano yan? Kanino yan? Sa'yo yan? Iyan mo yan. Huwag mong gagamitin yan, ibenta mo yan." Kasi pangit na nakikita ng mga tao na nasa pamahalaan tayo, tapos namumuhay tayo ng marangya. Ganon ang disiplina ni PRD. Right there and then, si Mayor Baste, binenta yung yung sasakyan na yun. Meron pa siyang isang sasakyan na binigay din sa kanya ng isang supporter, pero ibinabalik niya yun dahil nagalit din si PRD. Isoli mo yan kung kanino man ibinabalik niya, ayaw nang tanggapin netong nagbigay sa kanya dahil binigay na sa kanya, sports car to. Ang ginawa ni Mayor Baste, binili ng ambulansya, pinamigay sa mga mga barangay dito sa Davao. Ganyan ang mga Duterte. Kaya kung sisiraan niyo yung mga Duterte, baka naman pwede wag sa corruption at saka sa droga. Kasi nilalabanan nga nila yan nung panahon nga nila nawala yan Nawala nga kayong mga kurakong nung panahon ni Duterte. Ngayon nga lang kayo ulit nagsibalik dahil panahon na yata ng mga kriminal ngayon, kaya nandiyan na naman kayo Coach Oli. Tama. Si Boss Dada, ang galing talaga. Pag Duterte ang pag-uusapan, excuse me, wag yung tungkol sa corruption. Alam naman ng mga Pilipino yan Ang galit lang talaga sa mga Duterte, yung mga adik. Diretsuhin na natin. Kasi talagang sinugpo nila yan. Drugs, corruption, at saka itong mga rebelde. Yan talagang tatak Duterte yan. Di na natin may aalis yan. Kaya itong mga sinabi ni Attorney Panelo, nakakalungkot, pero naniniwala ako doon. Hanggang 2028 yan. Kung aabot, puro paninira kay BP Sara yan. At ang mas nakakalungkot pa doon, hindi lang mga Duterte ang sisiraan. Ang ahensya ng gobyerno ngayon, nakikita natin na mga pulis, hindi man lahat, mga kongresista, hindi man lahat, doon sila nakafocus. Marami sa kanila nakafocus para siraan ng mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. Nakakasawa na po. Nakakalungkot at nakakahinaya kasi yung perang nilulustay para dito ay talagang tumatapon. Marami nga tayong alam, binabayaran pa yung mga vloggers para lang siraan ang mga Duterte. At yan po ay well documented kasi mismo yung mga vloggers umamin. Meron pa nga kami mga video, binabayaran sila. Taxpayers money yung ginagamit sa kanila. Tsaka madagdagan ko lang, bago natin ibigay kay Jay Guevara, saan ba nakatira si PRD ngayon? Tingnan niyo yung bahay ni PRD, sobrang simple. Tingnan niyo yung pamumuhay ni PRD, sobrang simple. Yung pananamit ng matanda, sobrang simple. Sabi nga niya nung nakausap natin siya nung nakaraan, masyadong malaki ang gagastusin ko kapag tinulungan ko pumunta ako ng Maynila, pero dahil tatakbo si Mocha Uson sa distrito 3 ng Maynila, kahit magastos pupunta ako. So maririnig mo ba yon sa isang tao na korap? Walang problema pera pagka korap ka. Pero ito si PRD, laging bukang bibig niya na wala akong pera, makikita mo naman talaga sa kanya na hindi talaga siya magarbo kahit sa pananamit and all. Makikita mo talaga, pwede mo talaga silang siguro pagbintangan na maraas sila, marami silang mga nasaktan, marami silang mga ginulpe, o kung ano man. Pero corruption, babaero, di ba? Babaero, pwede siguro. Pero pagdating sa corruption at saka sa droga, talagang hindi mo yan. May papansin mo sa kanilang lahat, napayak sila. Si Inday Sara, nakita mo ba nagdamit ng ng designer clothes yan? Sila Baste, nakikita natin. Maputol kita. Kahit simple yung damit ni VP Sara, ang ganda, no? Maganda siya. Hindi na kailangan, hindi katulad nito ni Kimbo, na kailangan pang magdamit ng maganda para magmukhang tao. Hindi lang yan, meron isa, ang ganda, alam mo, mamahalin yung suot, pero mukhang penguin Sino yan? Hindi ko Yun ang papanggap ng presidente. Again ang opinion ng Banateros ay opinion lang ng Banateros. Labas po dito ang KOJZ at SMNI. Oy, Jay Guevara, anong dadagdag mo? Yun na nga yung sinasabi kanina ni Boss Dada na simple lang, talagang hindi mo, kung sila ay corrupt, dapat hindi ganun yung asta nila. Kaya nga galit na galit yung mga yan sa mga Duterte dahil nakikita ng mga Pilipino
yung talagang isang politiko na naging presidente, na ngayon ay yung anak ay isang vice-presidente na hindi talaga nangupit sa kaban ng bayan, sa gobyerno. Kaya nga, buisit na buisit sila dyan.